Yo, what's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel. And this is Biyahe ni Koy TV. Nako! Mukhang pumupuro sa Kongreso itong si Tambalustay. Nako, pagkatapos ba kaya nito, magrarally pa ang iglesia pag nalaman ito? Magrarally pa kaya ang INC nito kapag nakita nila na ito pala yung gusto nilang ipaglaban? Yung niloloko yung taong bayan. Yung tila ba mga kababayan ko pilit pinagtatakpan. Ito ba yung dahilan kung bakit ayaw mong makuha ng mga kongresista ang COA report para hindi ba malaman ng taong bayan yung samut-saring pirma ng hindi namang tao? Yan ang pinakamainit dito pag-uusapan natin mga kababayan ko. Mainit umpisa pa lang, mainit na kagad yung binibitawan natin. Pero before that mga kababayan, kung kayo po ay panatiko o naniniwala dito sa ating channel, maaari nyo po sanang i-subscribe, i-like at i-share kung ano man po nakikita nyo dito sa subscribe button. At i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Pag-usapan natin ng pinakaayaw na ayaw ng mga DDS. And I quote, ayaw na ayaw ng mga DDS. Ang malaman ang katotohanan sa likod ng confidential fund. Let's do this! Eto na. Hindi malaman kung totoong tao ba o dinoktor lamang ang higit 4 pangalang nakapirma sa resibo ng confidential funds ng opisina ni VP Sara Duterte. 400 pangalan na hindi malaman kung dinoktor ba. Merong magkaibang pangalan pero iisang pirma. Di ba? Merong ibang pangalan pero hindi tugma ang pirma. Merong pangalan na 3 beses kumubra. At ang pinakamatindi nito mga kababayan ko, sa iba't ibang lungsod pa. Dagdag na rin natin sa iba't iba pang probinsya. Diba mga kapatid? Yan ang malalaman natin dito. Pakinggan natin tong balita na to mula sa Frontline Tonight ng TV5. Wala kasi silang record sa Philippine Statistics Authority gaya ni Mary Grace Piatos. Nako! Dito pa lang naaamoy ko na mga kababayan ko Resibo scam. Ako, inaaway na naman ako mga DDS sa comment section nito. Mga kababayan, sabihin na naman nila, kung naman ko, judgmental ka masyado, inuunahan mo na kagad si Inday Sara. Nagpapainit pa lang si Tambalustay. Dito pa lang mga kababayan ko Diba dito pa lang. Beginning pa lang mga kababayan ko, alam nyo nang walang tao. Pero ipagpipilitan ninyong may tao. Diba? Pag walang tao, mga kababayan ko, madali lang yan. Very short question. Kung walang tao, di nyo mapakita yung pumirma, problema, corruption yan, mga kababayan ko. Pero kung talagang tao yan, sana paharapin nyo sa Kongreso. Diba? Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Based on Si Mary my Grace office, Piatos, walang record sa Philippine Statistics Authority. Talaga. Wala rin si Kokoy Villamin. Isa pa yan, kapangalan natin. Kapangalan, hindi ka apelido Kokoy Villamin, wala namang nasa nun. Maybe ang Kokoy kasi ginagamit yan for nickname Tuloy. Mga nakapirma sila sa resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Grabe, OBP tsaka DepEd kumubra. Grabe. Sina Piatos at Villamin, dalawa lang sa 405 na pangalang nasa resibo ng opisina ng bise, pero walang record sa PSA. Ito lang Tahasan na. Dito lang mga kababayan ko
This is a massive corruption na ginagawa ng pamilya nito. How could you imagine? Pumipirma ng confidential fund, kumukuha ng pera, walang pangalan, walang pagkakakilanlan. Ano to? Lokohan? Alam mo, tahasang ano to eh. Tahasang pangbabalahura na to sa Republika ng Pilipinas eh. Hindi lang sa Republika ng Pilipinas, sa pera ng taong bayan. Madalas sila sumisigaw, mga kababayan ko, sa maisog, transparency. Now, where is the transparency? Where is the 405? Mga kababayan ko, na sinasabi niyo mga taong ito, na pumipirma, kumukuha ng pera ng taong bayan. Walang record sa PSA? Pwede bang mangyari yon? Kailan ba ito pinanganak? Mga kababayan ko, pag wala kang PSA, di ka makakapag-aral. Paano ka makakapasok sa DepEd? Paano ka makakapasok sa OBP? Kung hindi ka nagtapos. Kung hindi ka nakapag-aral. Di ba? Simple arithmetic na pwede nating sabihin. Ayan. 405. Ano to? Ghost employee? O multo na kumukuha ng pera ng taong bayan? Record sa PSA. Kumbaga, 5 hanggang 6 sa kada 10 pangalang nakapirma sa acknowledgement receipt ang walang record. Putya, ang laki oh. Laki na nagiging pera ng mga to, mga kababayan ko. Tapos gusto pa padagdagan ng 2.2 billion na pondo? Gusto nyo pandagdagan ng 2 billion na pondo? Yung OBP? Para makatugon daw sa mga sinasabi nila na kailangan doon ng burial assistant. Gusto pang tapatan yung budget ng DSWD, mga kababayan ko, para makasabay daw sa project. Tapos 405 out of 677 na kumukuha ng confidential fund. Ano to? Mas marami nagnanakaw kaysa sa tuwid? Hindi, diretso ako ha. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Pera natin yan eh. 'Di ba? Pera na binabayad natin buwis para ilagak sa ating gobyerno. Para magawa ng mga hinalal natin na opisyal ang kanilang tungkulin, pagbibigay tulong, gamit ang buwis ng pondo ng pera ng taong bayan. Merong resibong magkaiba ang pangalan pero magkapareho ang pirma. This is massive corruption, mga kababayan ko. Like I said, hindi na ako magtataka. Magkaibang pangalan pero parehas ang pirma. Pwede ba yun? Putya, sa bangko mo gawin yan. Rejected kagad yung ano mo. Diba? Sa bangko, chine-check pa yung pirma kung parehas. Diba? Magkaiba kayo ng pangalan pero isa pirma. Ano yun? Pwede ba yun? Pwede na pala kumuha ng pera ngayon sa OBP gamit ng confidential fund nang wala kang pagkakakilanlan, nang wala kang kasarinlan, tapos parehas kayo ng pirma. Pwede ba yun? Kaya takot ang OBP na makuha yung COA report eh. Kasi malalaman to, mga kababayan. Tuloy. Meron namang baligtad niyan. Gaya nitong 3 resibo na galing sa DepEd na nakapangalan sa isang Alice Crescencio. Alice Crescencio. Pero ang pirma at lokasyon sa resibo magkakaiba. Shit, Ano ba naman to? Hindi mo lang kami nabudol. Magnanakaw pa. Tuloy. Tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor or gawa-gawa lamang. Yun ang pinakamahirap dun. Dinoktor, gawa-gawa lamang. Alam mo I raise my hand right now in front of you guys. This is the perfect timing to impeach this vice president who involved in plunder cases. Isa itong pandarambong sa pera ng taong bayan. Isa itong tahasang pagnanakaw.
Mga kababayan ko. 'Di ba? Kung dito lang ini-scam tayo. Ninanakawan tayo. Mga kababayan ko, what if pa sa 2028 presidential election? Mga kababayan, nakikita nyo yung pera ng taong bayan kung paano nila nilalabas ng ganung kadali gamit ang confidential fund, mga kapatid. Nakikita ninyo? Ganyang katindi. 'Di ba? Tuloy. Ang mga irregularidad na yan ay kabilang sa mga dahilan kaya pinapa-impeach ng ilan si VP Sara. Deadma raw kasi siya sa pagpapaliwanag nito tuwing pinapatawag ng Kamara. Totoo yan, deadma siya. Alam mo, sa totoo lang, deadma si Inday Sara pag pinapatawag sa sa not impeachment, sa pagpapaliwanag dito sa confidential fund. Alam niyo kung bakit? Bakit deadma tong vice-presidente natin? The reason kung bakit hindi niya kayang ipaliwanag kung ano nangyari sa pera ng taong bayan. Anything na sasabihin niya sa Quadcom, mga kababayan ko, ay pwede maging laban sa kanya kapag naituloy yung impeachment. So wala siyang lusot doon. So ginagawa ngayon ni Sara, mga kababayan ko, ay umiiwas siya sa kwento, sa tanong. Hanggat maaari, iniiwas niya yung mga taong involved dito, iniiwas niya yung ganito, para hindi magkapusoy-pusoy ang lahat. Kasi once na umatento si Sara at sumagot to patungkol sa confidential fund, pusoy kaagad siya. Mga kababayan ko. See, nakita nyo, iba't ibang pirma ang pinakalat nila. That's too impossible na wala kang alam dyan na may korupsyon na nagaganap dyan sa loob ng OBP at sa DepEd. That's too impossible na wala kang alam dyan. Alam mo yan. And you are isa ka sa involved dyan. Hindi naman magkakaganyan ng ahensya kung wala kang alam dyan. Kung walang basbas mo. My God, wag nga kami. Diba? Kung ipapa-impeach ka lang, dapat ka talaga ipa-impeach na Kasi pag hindi ka pa na-ipa-impeach nito, paano na lang sa 2028 kung sakaling manalo ka, di magnanakaw ka. Kung dito lang sa Department of Education at sa Office of the Vice President, hindi ka naman pagkakatiwalaan sa pera. What if pa sa trilyon-trilyon pera ng Pilipinas? Hindi, straight to the point. Hanggat hindi mo pinaliliwanag sa taong bayan kung saan napunta yung confidential fund at hindi mo pinapaliwanag sa tapat sa aming mga representantes sa Kongreso, yan ang pananaw namin. Magnanakaw ka. 'Di ba? Hangga't hindi mo pinaliliwanag sa amin. 'Di ba? Hindi you are public official. Like I said, you are the second highest ranking official dito sa Pilipinas because of your vice president. Vice-presidente na hindi maipaliwanag kung nasaan ang confidential fund. 'Di ba? Kung hindi mo kaya magpaliwanag sa Kongreso na mga representative namin, mga kababayan ko, hindi mo kayang manindigan para sa Pilipino. Yan lang ang totoo sasabihin ko sa inyo, mga kababayan ko. Tuloy. Sara, deadma raw kasi siya sa pagpapaliwanag nito tuwing pinapatawag ng Kamara. Ayaw niya ngayon niya. Maiiwas pusoy talaga siya. Iwas pusoy si Inday, kaya gawa ng ingay. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Correct. Yan din ang iniisip namin. Nasaan napunta ang pera ng taong bayan? Sa mo nilagak? If there is 405 na pumipirma na hindi naman kilala at wala namang kasarinlan at hindi nag-exist sa Pilipinas, sino yan? 'Di ba? Pwede ba 'yon? Hindi nag-exist pero kukuha ng pera? Posible raw maharap ang bise sa mga kasong graft and corruption, plunder, falsification of public documents, at technical malversation. Grabe. That's it. That is impeachable. That is impeachable. Kung sa Senado ka pa haharap para sabihin mo na kung saan napunta yan, the question is ganito. Sa mga investigasyon ng Quadcom laban dito, mga kababayan ko, sa pool na kung nasan, hamon ko sa Senado, maging patas kayo. Kung dapat tanggalin sa pwesto to, tanggalin nyo. Because andyan kayo, nilagay kayo ng taong bayan dyan, gampanan nyo yung trabaho nyo. Dahil kapag ito hindi nyo pina-impeach, kinampihan ninyo, mga kababayan ko,
lahat ng hindi senador na hindi ipapa-impeach to, mga kababayan ko. Lahat ng mga senador na hindi ipapa-impeach to, ilaglag ninyo sa susunod na eleksyon. Ibig sabihin nun, hindi para sa taong bayan yang senador na inihalal nyo. Sa kabila niyan, nauna ng kinontra ng religious group na Iglesia ni Cristo ang impeachment laban kay VP Sara. Nagbanta sila ng malawakang rally bilang suporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment. Hindi aksaya lang sa oras ang impeachment. That's the president said. I think it's palabok eh. Mr. President, palabok mo yan eh. Sumakay na lang din ng INC para gumitna eh. Nakahalata ako eh. Nasisense ko. Hindi ako magaling na political analysis na tao. Pero nasisense ko, palabok ni BBM to eh. Mga kababayan ko eh. Ayoko man sabihin na diretsahan. Pero palabok ni Bongbong to. I hope you get my point. No? If you get my point, please comment down below. Mga kababayan ko. Palabok ni BBM to. Halatang-halata ako na. Kasi, yun at yun eh. Papunta doon. Mga kapatid, tuloy. Sa panibago namang pahayag ni VP Sara nang makapanayam siya ng News 5, sinabi niyang mainam na maghain na lang ng impeachment laban sa kanya. Mas masasagot daw niya ito ng maayos. Ha? Mas masasagot mo ng maayos sa Senado? Kung sa Kongreso, di ka nga makasagot, sa Senado pa kaya? Diba? And then, self-proclaim ka na naman na madidepensahan mo sarili mo because may kaalyado ka. Pag sa taong bayan ng kaharap mo, ayaw mo. Pero pag doon sa mga senador, na mga kaalyado, may kaalyado ka. Pag ito, nag-bossing-bossing system doon sa Senado, mga kababayan ko, boycott sa 2025 yung mga senador na yan. Huwag nyo ipapanalo yan. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni VP Sara wala siyang ideya kung bakit walang record sa PSA ang 400 pumirma sa resibo ng confidential funds. Imposible ng yun. DepEd at OVP. Nako, nagmaang-maangan pa. Hindi mo alam? Ha? Tingnan mo nga. Balikan natin. Pakinggan nyo mabuti. Kanya, mas masasagot daw niya ito ng maayos. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni VP Sara wala siyang ideya kung bakit walang record sa PSA ang 400 pumirma sa resibo ng confidential funds. Hindi mo alam na pumipirma ng confidential fund yung kumukubra? Hindi tao? Hindi tao? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi mo alam o magmamaang-maangang ka ngayon sa taong bayan sa balita na hindi mo alam kung sino yung pumipirma? Bakit hindi na magkaroon ng pura? Ano yun? Ano yun? Huwag tayo maglokohan. Alam mo yan. Kung alam ng secretary mo, ng chief of staff mo, na si Zulaika Lopez ang lahat, for sure and 100%, mga kababayan ko, isang tao lang ang gumagawa niyan. Mga kababayan ko. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam ang nangyayari sa ahensya mo. Ibig sabihin nito, pabaya ka nung inappoint ka ni Pangulo. So it means tama si Presidente Bongbong Marcos. You are waste. Tapon ka sa DepEd. Ha? Trash. Basura. You are non-working Vice President. Ganun ang ibig sabihin nun. Gusto mong palabasin sa taong bayan ngayon na hindi mo alam yung nangyayaring maanomalyang paggasta ng pera ng taong bayan gamit ang confidential fund? Gusto mong palabasin sa taong bayan na hindi mo talaga alam at wala kang alam? Come on. Come on. Huwag kami. Iba na lang. Ng DepEd at OVP. Dapat malaman nila kung paano ginagawa ang intelligence operations bago magsalita ang mga tao with regard to mga documents about confidential funds. What? Malaman ng tao? Hindi mo nga may paliwanag sa Kongreso. Paano pa kaya sa Senado? Kasi hindi ganyang kadali na magsabi ka lang na
walang nag-exist na mga tao na ganito. O di dapat hinarap nyo sa Kongreso. Kung meron talaga nag-i-exist na 405 na pumipirma at kumukubra ng pera ng taong bayan. 400 na resibo ang kinukubra na pera ng taong bayan. Saan ito? Iniharap nyo sa Kongreso. 'Di ba? Para tapos ang usapan. Wala nang palabok. Hinday. Tuloy. Sa ngayon, nasa Kamara pa ang bola sa pag-usad ng dalawang impeachment complaint. Pero hindi yan ganon kadali. Ngayon pa lang, sinabi na ni House Committee on Good Government Chairman Joel Chua, nagahol na sila sa oras Pwede naman sa January eh. dahil mag-e-election na. Pwede naman sa January ah. Sa ERAP ganun eh. Di malayong pa nga mangyari yun. Right from the very beginning naman, I am consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. Correct. But ang concern ko talaga is yung time Yung time frame. Ganyan din sa ERAP nun eh. element, 'di ba? Samantala, isang religious group din daw ang maghahain ng dagdag na reklamong impeachment. Pero ang ilang mambabatas, walang ideya riyan. RCBC yun. Nananatili namang Katoliko. nangangalap ng pirma ang Makabayan Block ng Kamara para mapabilis ang pag-akyat ng reklamo sa Senado. Hopefully. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Alam mo, ito yung sinasabi kong palabok system eh. Alam niyo yun, palabok system. Si Inday, ayaw niyang umamin, hindi niya alam, in denial. Diba? Kung talagang may tao, yung 405 na resibo, ilabas nyo na lang. Huwag na tayo maglokohan dito, ilabas nyo na lang. Ipakita nyo na sa taong bayan kung sino yan. That's it. Yun ang kailangan namin. Kung talagang existing yung mga tao na yan, wala namang problema, ilabas nyo. Diba? Hindi na tayo magpatutsyada, abot pa sa impeachment sana. Pero hindi eh. Meron ditong anomalya eh. And malalaman ng taong bayan yon ngayon. And I'm very happy for that. Congratulations, Quadcom. Tumatayo kayo for the Filipino people. Tumatayo kayo sa sambayan ng Pilipino. Pinaninindigan nyo itong 19th Congress, maayos. Itong 19th Congress, matino. And ikinararangal ko po kayo. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Ito po ang storya ko ngayong araw na to. Excuse me, didigay pa ako. Maaari po sanang kayo po ay mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ating discussion. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga Biyahe ni Koy movements na ginagawa natin. Maraming salamat po. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas.